Hello po mga ka-greenie, good day po mga ka-greenie, saan man kayo naroroon ngayon, good evening, good morning, and good afternoon po sa inyong lahat. And for today's video, mag-update po ako sa bagong pwesto ng aking leaf propagation. Ito po, ayan po. At hindi lang po update, magbibigay din po ako ng tips or care tips how to grow leaf propagation. Dahil nag-comment po si Reza Polde, sabi ng kanyang comment niya sa aking comment box, Ma'am Ana, pa-update naman po ng inyong leaf propagation. Dati po, ang pwesto po ng aking leaf propagation ay dito po. Ayan. Diyan po yan nakalagay before. Nasa likod po niyan. Ngayon, inalis ko na po sila dyan dahil sobra po silang naiinitan. Pulsan po dito. At nakagawa po ako or meron akong inayos na bagong pwesto po dito. Ayan po siya. Kaya po, nandito na po yung aking mga leaf propagation. Doon po, masikip sila, nasisikipan ako. Malaki po yung space na kakainin niya, hindi po ako makakadaan banda dito. Kaya dito ko po sila nilagay sa gilid. Morning sun po ang meron dito. Mas okay po na nakalagay ang ating mga leaf propagation sa morning sun po. Kung wala naman po kayong morning sun, afternoon lang, pwede naman po. Pero parang kailangan mga 2 to 3 hours lang yung afternoon sun nyo. Kasi talaga pong masusunog sila or worse, hindi po sila magsasucess. Kasi po ang leaf propagation talagang maganda po sa morning sun lang. Ang watering ko po sa kanila, pag bago pa lang po ang mga leaf, bagong lapag lang po, huwag nyo po munang didiligan or misting. Antayin nyo po muna siya magkakalos or matuyo po yung kanyang pinagtanggalan. Yung pinagputulan po, yung pinag-alisan nito sa mother leaf niya. Antayin nyo po muna. Bago nyo po siya diligan. 1 to 2 days, pwede nyo na po siyang diligan. Ang dilig po sa mga bagong tanggal po ninyo ng mga succulent or leaf ay misting lang po. Kagaya po ng aking gagawin. Ito po, didiligan ko. Ito po yung ginagawa ko. Pag mga 2 days, 3 days pa lang po ang mga leaf propagation. Yung bagong lapag pa lang po. Ganyan. Ganyan po. Mga bagong lapag. 5 days, 1 week, 2 weeks, misting lang po ako. Halos po misting kahit po stable na sila or matagal na po sila. Ang misting po kasi mabilis po matuyo. Halos oras lang, tuyo na sila. Kaya po araw-araw po ako nagmi-miss. Sinatsaga ko po siya. Kapag misting, iwas po kayo mushy leaves. Kagaya po nito, ayan o. Pag ganito po kasi, na-overwater siya, nabubulok. Kagaya po nito, mushy siya, ayan po o. Kapag hindi po misting ang inyong ginagawa. Kaya maganda po, imimist lang po natin. Ito kagaya po niyan, mga matatagal na sila pero minimiss ko po sila. Yan. Pero kapag stable na sila, yung may mga ganyan na sila, ayan, may mga ganyan. Yung marami na po yung kanilang roots. Kagaya po nito, marami na po silang roots, ayan. Saan pa ba? Ayan po, lumabas na po yung kanilang mga offset. Pwede na pong magdilig ng ganito. Ganito po. Yan. Pwede na pong ganyan. Pwede ng ganyan. Pag ganito. Kasi po, marami na po silang roots. Ganyan po. Pwede na pong ganyan. Yan. At pwede pong ganito. Gaya po nito dito pag ganyan. Ganyan. Sa soil po ako nagdidilig pag ganun sa soil.
Dito naman po sa soil yan. Ito po pa ganyan. Konti lang po yung inaano ko yan. Tama lang pong mabasa yung kanilang soil. Yan. Yan. Dalawa po yung paraan ko ng pagdilig ko. Yung ganito po yung gamit ko. Spray lang po yung ginagawa ko. Okay na po sa kanila yan. Bukas tuyo na po agad yan. Kahit nga hindi bukas, kalahating araw lang po tuyo na po agad yan. Huwag po muna agad kayo mag-spray. Paabutin nyo na lang po kinabukasan. At yung potting mix naman po, kung magtatanong po kayo, ang potting mix ko po ay simple lang. Kaisa lang po yan, tsaka konting pamis ang soil ng Benguet. Pero okay naman po. Yang mga nandyan po na yan, tsaka eto, matagal ko na po yung potting mix. Hindi na po ako nagpapalit kasi po pag nagkaroon na sila ng offset, tinatanggal ko na sila, pas pangapanibago na naman, ibang batch na naman. Pero yung soil hindi po nababago, as is po ang tagal na, siguro isang taon na. Hanggat hindi po siya kumukonti, nagdadagdag na lang po ako. Kasi po kapag nagdidilig or sa tagal niya, kumukonti po siya, kagaya po niya na kumonti na siya. Hanggang dito na po. Compare dito, ayan, medyo mataas pa siya. Kagaya po nito, medyo mataas pa hanggang dito pa po. Oh. Pero ito, ano na siya, mababa na siya. Tingnan nyo po yung green beets ko. Lip lang po yan, no? Hindi ko siya maalis-alis dyan. Nakakatuwa. Ganito po yan galing, oh. Ayan, ito po. Pagkatapos matagal na po siya, siguro mga kalahating taon na siya. Ayan na po siya, oh. Ayan na siya. Oh, lip lang po yan. Gano'n na siya kalaki. Dami-dami na po niya. Tsaka ko na lang po siya i-harvest. At yung aking Sedum Adolphi, ayan po, oh. Ang dami po. Iwa-hiwalay. Napakadali lang po kasi yan i-lipropay. At yung mga bago ko po ngayon, ito po yung Beyonce Drops. Nakakatuwa kasi po, ayan, oh, meron na siyang roots. Ito bago siya. At saka yung aking Mrs. Richard na variegated, meron na po akong isa kasi ayan. Kukunin ko na siya, harvest ko na po siya. Ayan po, oh. Tanggal na po yung mother leaf niya, patay na, ibabaon ko na po siya doon. At ayan po, ayan, oh. Oh, success na po siya. Ito yung mga crested po na Red Ives. Ito yung Shangri-La ko po. May mga tumubo na, ayan. Meron pang wala. Merong payatot, ayan. And then, yung dito po, ito po ay si Angel. Ito yung Lilacina na Monstros. Monstros, tama. Ayan, oh, rooted po siya, ang dami. At ito yung Beyonce ko po. At ito yung Monstros ko na Red Ives. Okay na po, oh, malaki na siya. Ito rin, rooted na, oh. Ang kapal na ng roots niya. Ito si Zorro. Ayan, tatanggalin ko na siya. Pero ang laki ng lip niya. Pero yung baby niya, yung offset niya, ang liit-liit po, oh. Ayan, ang liit-liit. Ito naman, hindi ko na maalala kung sino siya. Ito si Silk Bane. Oh, successful na po siya. Tatanggalin ko na po yan. Kasi, oh, ano na po, parang patay na yung ano niya. Tingnan po natin. Tatanggalin ko na siya. Kaya na po siya matanggal. Ayan. Ayan po, oh. Yes, meron na po ako. Diyan ko muna siya lagay. At ito rin, pwede ko na rin pong tanggalin. At saka yung mga Q-marble ko, nakakatuwa po. Kasi lahat po ng nilagay ko ay buhay. Lahat po ay nagka-offset. Ayan po, oh. Ayan, oh. Oh, ayan, offset, rooted. Offset niya, rooted. Halos lahat po. Pero may mga iilan po na naglagay ako ng mga 5, 6. Isa lang po yung buhay, 3, ganon. Ito po yung mga Murasaki. Nakakatuwa po yung mga Murasaki ko, oh. Ilan po sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan po, buhay po. Meron po lahat na offset. Ayan po, oh. Ito yung Mrs. Richard ko. Pagkas yung apricot ko nakakalungkot, isa lang po. 5 yung nilagay ko. Isa lang po yung nagkaroon ng offset. Ito yung monstrous ko na mga Red Ives. Ayan po lahat. Meron po, oh. Nakakatuwa.
Eto, hindi ko alam kung si Chantilly o si Cleopatra. Pero, okay na po. Ayan, o rooted po sila. Ayan. And the rest po ay may mga old ako dyan. May mga bago din. Eto, mga bago. Ito yung basta kasama siya sa pre. Banana jelly bean. Nagkaugat naman po. Ayun o, meron silang mga ugat. Nakakatuwa. Ayun. May mga ano din, offset din. At yung bago ko pong lagay ay ito, aking ghost plant. Ang dami kong ghost plant na nilagay. Halos lahat po mayroon ng offset. Ito moonstone to. Nilapag ko lang po siya dyan. Kaya na po siya. Hindi po lahat ng ating mga leaf propagation ay nagsasucess kagaya ng mga nakikita nyo po. Asahan nyo na sa 5 na ilalagay nyo ay magkakaroon ng 2 o 3 patay. Pero depende po yun sa mga succulent. Meron po talagang mga succulent na kapag naglagay kayo ng 5 din po ang buhay. Pero meron din pong mga succulent na kapag naglagay kayo ng 5, 2 lang po yung mabubuhay, minsan 1, minsan wala pang buhay. Nahirapan po ako kay apricot. Ayan po. Kasi si apricot, siguro mga 7 o 6 po yung nilagay ko dyan. Isa lang po, nagkakaganito po siya, ayan o. Kahit misting lang po, spray lang po yung ginagawa ko, nagkakaganito siya. Ewan ko ba sa kanya, anong problema niya. Kaya hindi ko muna siya dinagdagan. Isa lang muna. At least meron na po akong isa. Kapag lagi pong nangyayari na namamatayan kayo ng leaf propagation, stop nyo muna. Kasi baka po may mali sa ginagawa nyo. Mauubos po kasi yung succulent nyo, mapupudpud po. Kagaya ako, isa lang po yung nag-success ko sa aking apricot na bago kong unboxing. Hindi ko po muna dinagdagan. Baka may problema sa kanya, kaya isa na lang. Okay na po yan muna. Satisfy muna ako dyan. Kapag alam ko pong maarte siya ilipropa, hindi po muna ako ngayon naglilipropa ng madami. Isa-isa o dala-dalawa lang po muna kapag alam kong maarte. Ang maganda pong ilipropa ay yung kukuha kayo sa lower part ng inyong succulent. Sa ilalim po, yung matured na siya. Kasi maganda na po siya tanggalin. Mabilis po sila magka-offset kasi nga siguro dala ng matanda na sila at matagal na sila dun sa stem. Kaya ganun po. Mabilis na po sila tumubo. Proven ko na po yan, lalo na sa mga common. Hi sa'yo Riza, ayan po ang aking update sa aking leaf propagation. At dito po yung bago kong pwesto ng aking leaf propagation. And that's it for today mga ka-greenie. Sana po may nakuha kayong tips. At kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants, kagaya ko, house plant po, ornamental plants, cactus and succulent, please po, palike po ng video ko na ito. Kung gusto po ninyo, pa-share na rin po. And don't forget to subscribe. Ana Duran. Ilalagay ko rin po ang aking FB account. Ayan po. And shoutout muna sa lahat ng mga nagko-comment sa akin, sa lahat po ng mga nag-views ng aking mga old and new videos. Hi po sa inyong lahat, aking mga old ka-greenie, antique kong mga ka-greenie, yung mga datihan ko pang mga ka-greenie. Hello po sa inyong lahat. At sa mga new ka-greenie ko po, mga bago pong nag-subscribe sa akin ngayon, welcome po sa akin channel. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye bye po mga ka-greenie.